ko. So ayan, naka-record na tayo. Once again, good afternoon. So ang topic natin ngayon ay kung paano ba mag-stop limit, tapos stop market, tapos itong trailing stop. So after nito, magdi-discuss na tayo yung sinabi ko kahapon na tensor charts like ito, itong heat map, para magkaka-idea kayo kung paano gamitin to. So bago ito, dito muna tayo sa futures, itong mga stop limit at mga trailing stop na to. So basically, pag nasa futures na tayo, yung pinaka-basic talaga na order is yung limit tsaka yung market. So itong limit is yung nagsiset tayo ng specific price. So kumbaga, kung yung yung price is gusto mong bumili ng price sa price na to dito sa 52, pwede mo siyang iset dito na with 52. So sa 52,000, tapos yung size, ito yung position size. So siguro meron na kayong idea paano gamitin tong position size since na-discuss na natin to nung una regarding risk management. So dito sa size, pwede mo i-adjust. So nakalimit tayo. Tapos after nito, pag saan ba to? So pag i-clinic mo tong long, so ibig yan sabihin is maglo-long trade ka dito. Once mag-drop yung price, mag-automatic siya na ibabay niya at long trade yung trade mo. So kumbaga yung long trade is bumili ka at ibebenta mo ng mahal. Unlike naman sa short is ibebenta mo ng mahal at bibili ka ng mura. So ito yung basic sa limit order. So i-reload ko muna kasi hindi nag-hover yung position size. So ayan. So nakalimit tayo. I-try ko muna mag-buy long order. Parang hindi gumagalaw ah. Ano ba to? Kasi hindi siya gumagalaw. Mag-open ako ulit. So mag-open tayo ulit ng testnet. So yung iba na gusto mag-practice, meron tayong testnet dito sa trading tool. So ito yung testnet link natin. So pag clinic nyo yan, mag-automatic tayo sa site nila. So okay na. So na-click ko pala yung reduce only. So ito okay na ngayon. So for example, balik tayo sa Bitcoin. Bitcoin ang gagawin nating example para mas madali sa lahat. BTC USDT perpetual. So ito yung sa futures natin. So for example, yung limit is magsiset ka ng specific price. So for example, meron tayong 50 sa price na 52,000. So sa 52,000 around, so like dito, mga nasa 52 na or 53 na lang para mas madali. Siset tayo ng buy. Kahit hindi buy, pwede rin short, pero malabo naman kung mag-short ka agad dito, hindi pa nga siya bumababa. So basically, kung mag-short ka, dapat nasa resistance, hindi ka mag-short sa support. So since nagta-target tayo na bumaba pa si Bitcoin, so sinet natin yung buy price sa 53, din itong size is yung position size. So ito yung position size natin. So ito dahil long. So pag click natin to sa long na to, meron na tayong isang open order. So ibig sabihin itong open order is
hindi pa siya activated or hindi pa siya nahihit. So, naghihintay pa yung order na to. So, ito yung limit order. So, meron tayong specific price. Same din dito sa sell order tayo. So, target natin is 57. Sa 57,000 price ni BTC is mag-short tayo. So, click natin ito. So, remember, meron tayong TPSL. Dito tayo magsisit ng ng take profit tsaka stop loss natin. Tsaka, to remind everyone din na bago talaga tayo mag-set ng trade natin is dapat meron tayong calculated stop loss tsaka yung risk management natin. So, like dito, 57,000. So, once isinet ko na to, ayan, lalagyan ko ng position size. Once isinet ko na, meron na din tayong short trade na sell. Open siya kasi hindi pa na-hit yung target price natin. So, ito yung limit. So, next natin is yung market. So, yung market naman is basically kung ano yung current price, like dito, ito yung current price ngayon, nasa 53,900 tayo. Once i-clinic mo na yung, so lagyan na naman natin ng position size. Pag i-clinic natin yung long, automatic siya nasa position. So pag nasa position na siya, ibig sabihin is activated na yung trade at yung target natin is dapat umakyat yung price para nasa profit tayo. Kasi pag bumaba siya, is ganito yung mangyayari, kulay pula. So, ibig sabihin, ito yung talo natin, nasa $38 na raw. So, once meron na tayong itong position, active position, meron tayong choices. So, itong close all position, so kumbaga, kung marami kang trades na naka-open, na naka-activate, itong activated positions, meron tayong market, tapos meron din tayong limit. So, itong market na to is isi-sell natin based on the current price. While itong limit naman, pag i-click mo ito is meron tayong price dito, like yung BTC is nabili natin dito sa entry price. Ito yung price kung magkano natin nabili. So, 53,921. Itong mark price naman, ito yung current price. So, ang current price, itong current price ngayon is 53,908. So, kumbaga, nasa ibaba siya ng entry price natin. Kaya, negative tayo ngayon. So, itong liquidated price naman is ito yung price na once ma-hit itong price na to is mawawala lahat ng capital natin sa futures. Itong dito, itong available. So, ito yun siya basically. So, itong limit, again, pag i-clinic mo ito, automatic niyang i-close yung trade. Kung ano yung nandito is yun yung result mo. So, kumbaga, pag once i-clinic ko na tong market is meron akong 112 profit. At itong limit naman is for specific take profit. So, kumbaga, target ko is 54,000. Tapos, ito naman is yung position percentage. Kumbaga, kung magkano yung ibebenta mo. So, kumbaga, ito yung nag-i-split TP ka. So, TP1 mo is 10% lang or 25%. So, for example, dito, 54,000, bibenta ko ng 25% ng position size ko. Click mo itong limit. So, meron na tayong sell itong bago. So, sana yun? I see. So, umabot agad tayo sa TP1 natin eh. Kasi now, yung price is nasa 54,000 na pataas. So, ano yun? Na didakan na yung position size natin ng 25%. So, magta-target ulit tayo ng 55,000 for TP1. Ayan, 55,000. Ibibenta natin sa yung 25%. So, anong price ngayon? Nasa 53,900. So, set natin limit. Tapos, another target natin is 56%. Sa 56%,
kung ano yung natitirang position size natin is yun na yung ibibenta natin. So, 56, 100% na ang ibibenta mo. So, siset mo na naman yung limit. So, once na-set mo na yung limit, dito nakikita natin is meron tayong dalawang TP. So, yung TP1 natin is 55, then so sa 55, magbebenta lang tayo ng 25%, which is our 25% is 0.458 BTC. Then sa TP2 naman is ibebenta natin ng 56,000, which is 1.374 BTC. So makikita nyo rin siya dito. So, 'di ba itong dalawang to is our limit orders kanina. So once din buy or sell, once ma-activate to siya, so meron na tayong long trade. Then once ma-activate din to siya is meron tayong short trade. So kanina to, pwede na natin itong i-cancel kasi meron tayong active trade. So ito yung mga take profits natin. Natatawag siyang take profit kasi yung target price natin is sa itaas ng entry price natin kasi naka-long trade tayo. Hindi matatawag na take profit kung dito mo siya nilagay sa baba kasi talo ka. So, hindi siya matatawag na profit. So, ito yung trade natin. Meron tayong dalawang take profit. So, paano naman kung anong tawag doon? Yung mag-i-stop loss tayo. So, dito, meron tayong TPSL for entire position. Kumbaga 100% bibenta niya agad. So, since mag-i-stop loss tayo, dapat talaga kung mag-stop loss tayo is 100% agad. Pero pwede nyo naman tigi-tigiin, pero much better is to 100% agad yung pag-cut loss natin. Kasi yun yung tamang risk management. Hindi mo na siya binibenta pa ng kumbaga 50% muna yung ibenta mo. Pwede mong gawin yan pero wag dito sa futures kasi calculated na yung risk natin. So dito tayo, like sa smartphone, magkatulad lang. So pwede ka na naman dito mag-set ng take profit mo na 55,000. So meron tayong pagpipilian, mark price or last price. So like I said nung una, itong mark price is ito yung price ni Binance. Kung ano yung price ni Binance, current price ni Binance is ito yung mark price. Then itong last price naman is ito yung overall price ng entire market. Kumbaga, average price na ng mga exchanges. So, if ever, kumbaga sa mark price ni Binance is nasa 54,100 tayo, tapos yung last price pala is nasa 54,050 pa. So, kung naka-last price ka, so mag-automatic siya na mag-take profit sa kung magre-reach siya ng 54,050, kumbaga. So, ito yung take profit natin dito. So, 100% to ha kasi nakalagay dito entire position, 100%. So, yung stop loss naman is syempre nasa ilalim ng entry price natin kung naglo-long tayo. Pero kung nag-short tayo, yung stop loss natin is dapat nasa itaas ng entry price natin. So stop loss natin dito is around 52,000. So sinasabi dito na pag ma-hit yung stop loss natin is meron tayong talong 3,535 USDT ang talo natin. So pag kinonfirm ko ito yung mga settings natin. So, hindi na siya so ito na, meron din siya sa open orders, meron tayong stop market, tsaka take profit market. So at least dito, meron na kayong idea, kung gusto nyo magtigi-tigi or mag-i-split TP kayo, pwede nyo gamitin itong price dito, tsaka itong position sizing dito for split TPs. So, dito yung i-click mo. Tapos, kung gusto nyo entire account, entire position, ibibenta nyo or mag-hit yung stop loss nyo, ito yung gagamitin nyo. Then, if ever gusto nyo nang i-close agad yung trade, pwede nyo gamitin itong market. So, pag i-click ko ito, meron tayong talong negative 148. So, trade history,
So sa trade history daw natin is ito, unrealized profit, meron tayong talo na negative 55 kasi market order. 'Di ba pag click natin ng market is 100 negative 143 yun, pero ang nangyari is naging 155 siya kasi gumagalaw yung price at pag-click ko, pag-process niya is bumaba pa pala ng konti kaya naging negative 55. So meron na kayong idea ngayon kung paano mag-split TPs, then paano mag-set ng stop loss. So dito na tayo sa stop limit. So meron tayong, ang importante talaga dito is itong tatlo. Kasi itong post only is like bago to siya, medyo hindi pa natin to nagagamit. So itong stop limit is somehow parang naturuan ko na kayo dati nito kasi iba naman yun kasi nasa spot. So sa stop limit naman dito sa future is for example, magsiset tayo ng trade na naman. Meron tayong position like 10% ng BTC. So 3.66 BTC. So pag ibinay ko na ito, meron tayong long trade, automatic, meron na tayong long trade ito. So paano ba natin magagamit si stop limit? So para magamit natin si stop limit is meron tayong dalawang option, which is tanggalin muna natin tong mga lines. So yung options natin dito sa stop limit is ganito. Ito yung entry price natin, naglong tayo, pwede tayo mag stop limit is once ito yung trigger price natin, tapos ito yung stop loss. Ito yung stop loss natin. So pwede tayong ganito yung setup natin. So trigger price is around kano to? Mga nasa kumbaga 53,000 something around 50. So 53,050. So itong price is ito na yung stop loss natin. So yung stop loss natin is 53,020. So ito namang size kung paano ba to siya gagamitin kasi if ever iwa 100% nyo ito, ang nangyayari is yung entire capital mo ang pinag-short mo if ever isi-sell mo ito. So kaya dapat mag-ingat kayo sa paggamit nito kasi yung entire position nyo, yung sinusugal nyo na hindi nyo na malayan. Nagets ba? Nagets nyo ba? Yes sir, nagigets po. Okay, sige. Kasi baka hindi nyo na nagigets. So ano bang dapat gagawin dito? So itong ituturo ko sa inyo is hindi nyo ito yata makikita sa mga YouTube. So kumbaga, dito nyo na magagamit ang reduce only. So ano tong reduce only? So ang ibig sabihin nito is ang gagamitin niya lang sa stop limit na to is yung position size natin, which is anong position size natin sa trade na to? Mga 3.661 BTC. So pag 100% mo ito, so makikita mo dito is 3.661 BTC lang ang gagamitin niya. Kasi kung hindi to siya reduce only, ang makikita mo is yung total capital mo. So kumbaga pag once mag-short ka dito, kaya magugulat ka na lang kasi na-close na yung position mo, na-open na naman yung trade mo. Nagets ba? Kasi like for example dito, ito yung trigger price natin, tapos ito yung sell price natin. Ito yung stop loss natin. Pero pag ginamit natin ito, basically kung wala tayong reduce only, ang nangyayari is hindi siya stop loss kundi another trade. So kumbaga, naka 100% ka na, yung previous trade mo na meron kang 3.661 BTC, 3.661 BTC, so sana ba yun? 3.661 BTC.
So, ayan, meron ka ng 361 BTC. Tapos, kung hindi siya naka-reduce only, minus lang sa capital mo, which is 31.52 BTC. So, ima-minus mo lang itong 3 point. So, yung 29 something mo, so, lang ha. So, kumbaga, 31 minus 3 is equal to, magkano ba? 28. So, sa 28, BTC mo is nag-short trade siya. So, pag short trade niya na dito, pag activate sa trade, meron ka ng open position na 28 BTC. Meron kang short trade na dito na 28 BTC. So, pag ganito yung nangyari, napakadelikado kasi unaware ka sa sitwasyon mo. Meron kang active na 28 BTC na naka-short, tapos if ever tumaas yung price, wala ka ng stop loss na nasiset kasi ito yung stop loss mo. Kaya siya natatawag na stop loss dito pag naka-reduce only ka kasi ibig sabihin doon is yung 56 BTC mo, itong 3.661 BTC mo na nasa long trade is ibebenta niya. Ibebenta niya at ito na rin yung take profit mo. Itong mga percentage na to, ito yung paano mag-split. Pero kung yung 100% mo yan, so anong nangyayari is pag bumaba siya dito, open na yung nasa posisyon na yung stop limit mo, then after nito, pag na-hit tong yung price stop loss mo is automatic, ibebenta niya itong 3.61 BTC sa buy trade order mo, so automatic, wala ka ng trade kasi nabenta na yung buy order mo. So, ganito yung paggamit ng stop limit. So, once ito, nandito na, isi-set ko like, so, current price ngayon is around 53,900. So, isi-sell short ko kasi ibibenta na natin yung itong position size sa trade natin. So, remember talaga na pag nag-i-stop limit tayo or stop market or trailing stop, dapat click nyo itong reduce only. Huwag nyo talaga itong kalimutan. Like kung hindi nyo man lang i-click yung reduce only, so dapat itong sell BTC price nyo is something around sa size ng hinahawakan mong BTC, itong sa active trade. So, kumbaga dito, pag isi-sell mo is 3.36 lang. So, medyo lang pa. Meron ka pang matitirang something around 0.30 BTC. So, dapat reduce only. So, sa reduce only, pag i-100% mo yan, automatic ito. So, isi-sell short ko na. So, meron na tayong isang open order. So, ito na yung stop limit natin. So, ito, nakikita nyo, meron tayong stop limit. So, kumbaga, once ma-hit yung trigger price, ma-hit din yung stop loss natin. Pero meron tayong isang technique dito. Ito na yung sinasabi ko na pwede tayong once ma-hit yung TP1 natin, pwede tayong mag-automatic advance stop loss. So, paano ba yun? So, para makapag-advance stop loss tayo is ika-cancel ko na muna ito para hindi kayo masyado maguluhan. Ito yung trigger price natin, kumbaga ito yung TP1. Dito tayo nag-entry, meron tayong TP1 dito sa itaas. So ito yung TP1. Tapos, ang gusto natin is pag na-hit yung TP1 natin is mag-automatic yung trigger stop loss natin is nasa above na siya ng entry price. So, kumbaga, TP1 target natin is around, so, magkano to? 56,500. So, trigger price, 56,500. Then, stop loss price, magkano? Ito is yung
ibabaw ng entry price natin, which is 53,871. So kumbaga dito, gawin na lang natin 54,000. So para if ever ma-hit yung TP1 natin, is mag-automatic siyang mag-i-stop loss sa 54. Pero itong stop price na to is hindi to siya take profit ha. Huwag niyong kalimutan to, hindi to siya take profit. Kumbaga trigger price lang siya ng stop loss niyo. So ang gagawin nyo dito is magsiset talaga kayo ng specific take profit. Like for example, stop price natin is 56,500. So dapat sa limit price, meron ka ring isang 56,500. So magkano lang ba ibebenta mo? So kung 100% yung ibebenta mo, so no need ka nang mag-i-stop limit pa or i-advance mo yung stop loss mo agad sa above sa entry price mo. So since nag-i-split TP ka, so sa TP1 mo bibenta ka lang ng 25%. So isi-set mo ito. So meron ka ng isang take profit. So naka-reduce only lang siya kasi itong position size lang yung. So dito, itong mga setup na to is automatic reduce only lang dito. Unlike dito, magmamanual ka pa talaga. I-click mo tong reduce only. So once meron ka ng take profit sa 56, so pwede mo nang i-set up din ito. So 100% mo para if ever bumalik yung price, balik sa malapit sa entry price mo is mag-close na yung trade mo, which is panalo ka na. So mark price lang gamitin natin kasi magbe-base tayo sa price ni Binance. So isi-set up nyo na yung stop limit nyo. So ito yung stop limit natin, itong isa, take profit. So once na, so saan ba yung stop limit, be? So ito yun. O, ito yung sa itaas. Itong sa itaas kasi meron tayong amount, entire amount natin if ever ma-hit yung stop loss natin. So basically ang mangyayari, pag umakyat yung price dito, TP1, so itong isang TP1 natin dito is mag-close siya, magbibenta na siya ng 25%. So after nito, activated na din yung stop limit natin. So if ever mag-drop yung price dito, automatic close yung trade. So since nasa above entry price ka, panalo ka na dito. Kahit bumaba yung panalo mo, at least naka-exit ka na, safety yung trade mo, hindi ka losing trade. So panalo ka na. So ito yung paggamit ng stop limit. Yung tamang paggamit ng stop limit, hindi yung basically na naririnig nyo na dapat ganito. So since yung una, yun yung tinuro ko kasi yun yung somehow basic sa paggamit ng stop limit. Pero yung mas magandang technique talaga is ganito. So after nito, sa TP2 mo na naman, meron kang TP2 dito, mag-set up ka na naman ng limit like dito para pag TP2, then gagawa ka na naman ulit ng stop limit na yung stop loss mo is dito na siya above sa TP1. So di ba? Nag-aakyat yung profit mo. Habang nag-aakyat yung profit mo, pwede mo na siyang siniset up paunti-unti. So if ever ma-hit na yung TP2 mo, activated ng stop limit, pag nag-drop yan pabalik sa TP1 mo, automatic mag-i-exit siya kasi 100% yung stop limit mo. So naiintindihan nyo na ba yung stop limit? Kasi malapit na tayong mag 40 minutes tapos gagawa na ulit ako ng another Zoom. Okay lang ba? So, para okay lang, sir. Okay na. So ganun yung paggamit ng stop limit. So sell tayo kasi naka-buy tayo. Naka-long trade tayo. So dapat yun na ba yung trailing stop, sir? So ito siya is hindi pa to ang trailing stop pero meron na siyang concept kung paano nagwo-work yung trailing stop. But ito manual kasi kung nag-trailing stop ka,
yung stop loss mo rin is paakyat ng paakyat. While dito, nakalimit yung mga stop loss mo. So, kumbaga, TP1, nag-set ka ng TP, nag-set ka din ng stop limit, then, okay, nag-close na yung TP1 mo, benta ka na ng 25%, at nag-drop yung price, balik dito, close na yung trade mo. Ibibenta niya ng 100%. Then, if ever umakyat pa siya ng lalo, so nag-hit na yung TP2 mo. Meron kang TP2, gumawa ka ng limit dito na TP2, another 25% or 50% ng position size mo. Then, sa stop limit mo naman is, sinet mo din dito yung trigger price. So, if ever mag-drop yung price hanggang dito sa TP1, automatic, mag-close din yung trade mo. So, yun yung stop limit. So, itong stop market naman is same lang din siya sa ano yan, sa may pagkapareha lang din siya sa okay. Sa like itong ano natin, stop limit. So, basically, pag naka-stop market tayo, wala na siyang trigger price. So, kumbaga, hindi na masyadong applicable itong reduce only. Pero pag ginamitan mo ito ng reduce only, kumbaga, ang nangyayari is, once na-hit na yung trigger price natin, tapos napaka-volatile si market, at kumbaga nag-drop yung price niya agad, pag drop niya ng price at dun pa nag-process yung order mo or sell order mo, so automatic siyang magsisell. So kumbaga, itong stop market is halos magkapareha lang sa market, sa close market. So itong stop market halos pareha lang din siya sa itong SL mo dito. So, halos wala siyang kaibahan. Kasi itong stop price is automatic trigger price. Pero nagagamit ito siya kung gusto mo mag-reverse trading. So, kumbaga, like, meron kang stop market dito. Dito yung, kumbaga, TP mo na to, overall TP. Kung naka-reduce only ka, itong position size lang, ibibenta niya. Pero pag hindi ka naka-reduce only, yun na yung sinabi ko kanina, like, gagamit ka ng around $6 or $5.9, tapos yung stop price mo is like dito ka sa 57, tapos hindi ka nag-reduce only, like ayan, sa 6 tayo, tapos naka-sell short ka, 57,000, pag naka-sell short ka, yung 3.66 mo is ibibenta niya na. Close na yung long trade mo. Pero ang nangyayari, remaining ano niya, magkano ba yun? Yung remaining BTC niya, like dito, 6.7. So, yung remaining BTC niya na 3 BTC din kasi ima-minus mo to, is yun yung mag-short trade automatic. Nag-automatic reverse yung trade mo. So, kumbaga, long trade, TP hit, automatic short trade. So, ito yung trade na pang-resistance, kumbaga, kasi nag-assume ka na once ma-hit niya yung resistance is magre-retrace pa siya, hindi siya magre-breakout. So, automatic reverse trading siya. So, pag ganito yung nangyari is medyo mahirap to kasi wala ka pang sinet na stop loss dito. Kasi automatic siya. Pwede kang mag-set ng stop loss, pero like ganito ha, i-set up ko na. So meron tayong open order na ito. Meron tayong open order nito, 6.7 BTC. Once ma-hit yan, i-close niya yung position size natin, ibibenta itong 3.6, then ang matitira is automatic naka-short trade ka. Once naka-short trade ka, wala ka pang pwedeng baguhin unless nasa position na siya dito. So,
Kaya medyo mahirap gamitin to pag nire-reverse mo kasi wala kang siniset up na trade. Tsaka hindi mo siya ma-reduce only agad. Reduce only kasi hindi pa siya active. Pero kung gusto mo, pwede kang mag-stop limit dito. Mag-i-stop limit ka, tapos yung price niya is dapat pareho sa size ng itong open order mo na naka-stop market ka. So ayan, ganito. So dapat pareha. So 6.7. So ganun yung mangyayari para at least meron ka pa ring stop loss kung if ever ma-hit yung stop market mo na automatic reverse. So ito yung stop market. So lastly is itong trailing stop.